gawa ka para sa amin kasi mahal mo kami. Panginoon, you never stop loving us. Panginoon, kahit minsan nagkakamali kami, kahit Lord, minsan nakakalimot kami, pero kayo Lord, di kayo nakalimot. Lord, mahal na mahal nyo kami. Every day, pinapakita mo sa amin, Panginoon, na mahal mo kami. Lord, sa araw na to, Lord, yung linggo, Panginoon, isang beses na kami magtipon-tipon sa isang linggo. Lord, papakita namin na mahal namin kayo. Lord, since the day we were born, Lord, minahal mo na kami. Lord, sa mga oras na akala namin nag-iisa kami, sa mga oras na akala namin, Lord, walang tutulong sa amin, sa mga oras nung hindi pa kami nakakilala sa iyo, Panginoon, na magulo buhay namin, Panginoon, you were there. Lord, kahit yung iba hindi naniwala sa amin, pero you believed us. Lord, kahit yung iba, Lord, hindi nagtiwala, pero nagtiwala kayo sa amin. Lord, mahal na mahal mo kami. Pero ngayon, Panginoon, sa pagkakataon na to, we want to return the favor. Lord, mahal na mahal namin kayo, Lord. Lord, hindi dahil Diyos kayo, hindi dahil makapangyarihan kayo, kundi dahil kayo ay kayo, Panginoon, kaya mahal namin kayo. Lord, tumatayo kami lahat dito, Lord, because every day, we need you more. Lord, yung mga youth sa Churches of the Most High God, habang tumatagal kami, hindi kami nagsasawa. Habang tumatagal kami, lalo namin kayo kinakailangan. Lalo namin kayong hinahanap. Lalo kami na-in-love sa inyo. Kaya, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, buksan mo, Lord, yung puso ng bawat isa. Lord, I know, God, na we will never be the same today. May ginagawa ka ngayon sa aming lahat, Panginoon, sa aming mga hearts, Panginoon. I encourage everyone that is here. Pwede mang tumingin kayo dito muna before we continue praying. Guys, I encourage everyone that is here. Palambutin niyo yung puso niyo sa Lord. Ang Panginoon kumakatok sa ating mga puso. Ang Lord malakas siya, yes. Ang Lord makapangyarihan siya, yes. Ang Lord, lahat na nakikita natin, sinabi lang niya nangyari. Pero guys, pagdating sa ating mga tao, hindi niya sinabi, hinawakan niya. Ang Panginoon, mahal na mahal ka niya. Kumakatok siya sa puso mo. At gusto niya pagbuksan mo siya kasi mahal mo siya. Sa oras na ito, naniniwala, can you feel God's presence right now? Sa oras na ito, ano guys, kagabi pa, God is impressing in my heart, I will do something tomorrow. May gagawin ako, Nico. Umayos kayo lahat. That's why, last night, I was praying, sabi ko, God, I don't want to miss this. Ayoko i-miss yung opportunity na may gawin ka at hindi mangyari sa akin. Kasi not all in the Bible na may ginawa ang Panginoon, naranasan nila. Merong mga iba hindi pumunta. Merong mga iba out of focus. Kaya nung bumaba ang Panginoon, hindi nila naranasan. Today, do you want to experience God today? Do you want to be changed today? As we sing this song one last time, guys, sing this with your heart that you're searching for the Lord. Do not stop yourself. If you want to shout, if you want to cry, if you want to raise your hand, just do so. Sa isang linggo, isang beses lang tayo nakikita-kita. Sabi ng isang nag-preach, nung ginawa ng Panginoon ang mundo, 6 days, nagtrabaho siya. Pero on the 7th day, nagpahinga ang Panginoon. Anong araw ngayon? Sunday, it's the 7th day. Pahinga ng Lord ngayon. At masaya siguro ang Lord kung nagpapahinga siya at sinasamba natin siya. Guys, ang sarap siguro sa Lord na sa 6 days na ginagawa niya, na mahal ka niya, tinutulungan ka niya, this 7th day, we will raise our voices. We will raise our hearts. We will raise everything that we have. Because we love the Lord. Are you ready for that? Are you excited for that? Come on, we will sing this with all our heart, okay? Talagang Lord, lahat to, Lord, sa'yo to. Itong 7th day, Lord. I give everything to you. Are you ready? Sing with me. Lord, come on, guys. Come on, raise your hand. Raise your hearts to the Lord. On wings of heaven
is here right now. Lord, every day. Come on, I can hear you. Come on, guys, louder. I need you more. On wings of heaven, I will soar with you. Oh, every day, Lord, every day, I need you more. On wings of heaven, come on, guys, there's more. Come on, there's more. Come on, you can do more. Come on, express your heart to the Lord. Kung gaano mo siya kamahal. Come on, people. Lord, grabe kayo, Panginoon. Lord, we love you so much, Jesus. Lord, every day. Lord. Father God, ngayong tanghali, naunawaan namin, Lord, kung bakit sinabi ni David, mas matamis pa daw ang mga salita mo kaysa sa pulot-pukyutan. Lord, napakasarap ng presensya mo, Panginoon. Napakasarap ng kapiling mo, Panginoon. Kaya pala sa Bible, Panginoon, sabi mo, yung mga angels, everyday pinupuri ka nila at hindi sila nagsasawa. Panginoon, ganito pala kasarap. Panginoon, I pray in Jesus' mighty name na yung church na to ay manatiling magpuri sa'yo. Lord, ang focus ng church na to ay ikaw. Ang focus ng church na to, Lord, ay bigyan ka ng kapahingahan. Ang sulbe ng church na to ay, Lord, mapangiti ka namin kahit onte. Na, Lord, sa pagtipon-tipon namin every Sunday, maparamdam namin, Sir Lord, na mahal ka namin. Panginoon, salamat. And as we receive your word today, Panginoon, soften our hearts that we will receive your word na buo. Salamat. In Jesus' name, lahat ay magsabi ng malakas na amen and amen and amen. Guys, before you sit down, I want you to come to 3 people na hindi nyo kakilala and just hug them and just say to them, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Come on, before you sit down, just spread the love right now. Sabi mo sa kanila, pare, mahal na mahal ka ng Panginoon. Yakapin nyo sila like you mean it. Huwag lang yung parang kalahati. Yung po, yakapin nyo talaga. Oh God, yes. Thank you, Lord. Sabihin nyo sa kanila, mahal na mahal ka ng Panginoon. Come on, guys, just spread the love today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wow, grabe. Guys, nung pupunta ako dito, can I have your attention, please? Guys, nung pupunta ako dito kanina, I felt cold. Kaya nung bago pumunta rito, I was wearing a jacket. Kasi, sige. Amen. Sarap pa ng presensya ng Panginoon. Grabe, no? Parang you can never explain the feeling. And you can never explain why nakangiti yung mga taong katabi ninyo. You can never explain ba't ang saya-saya ng lahat. You can never explain kung bakit tuwan-tuwa tayo. You can never explain because it is God's work. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon because it's God's work? And guys, as I was saying kanina, before ako pumunta dito, I was wearing a jacket. Kasi, sino ba dito gumising? Ang lamig, di ba? Sino ba dito ang di naligo, di ba? Ang lamig, pare, na parang feeling ko nung gumising ako ng umaga, I felt really cold na parang hindi ako masyadong ganado. Amen?
And I was wearing my jacket. Sabi ko sa sarili ko, wow, tagal ko na hindi nag-jacket. Mga ano na kasi ngayon, bear na ngayon, papunta na ng Pasko, so palamig na ng palamig. Amen, sino excited sa Pasko dyan? So when I was going here at our church, sabi ko, ang lamig. Pero guys, kanina, nag-worship tayo, sino nakaramdam ditong init? Dahil ba lakas ng buga ng bibig nung katabi nyo? O naniniwala ako kasi sinasamahan tayo ng Panginoon? Guys, sige, palakpakan natin ng Lord, grabe. Guys, ang sarap na ang Christian nakalublob sa presensya ng Panginoon. May kanta nga na Tagalog, ang kailangan ko ay babad. O, di ba? Ang mga Christians, ang kailangan talaga natin babad sa presensya ng Panginoon. Kasi in the presence of the Lord, nothing is impossible. Sa presensya ng Panginoon, matatagpuan mo yung total happiness. Pag nasa presensya ka ng Lord, hindi mo mapipigilan yung sarili mo nang umiti. Amen? Alam ko, before kayo pumunta dito, iba't ibang sitwasyon natin. Merong bad trip, merong may nangyaring di maganda, merong malungkot, meron din namang masaya. Pero ngayon, kung titingnan nyo yung kapaligiran natin, lahat parang maayos. Kasi pag nasa presensya ng Panginoon, lahat umaayos. Alam niyo lang yung hindi umaayos? Yung mga demonyo, pag napunta sa presensya ng Panginoon, lalo nagwawala, hindi naaayos. Tingnan yung mga katabi nyo, hindi maayos. Pag hindi maayos yan, iba yan. Medyo hindi Diyos ang laman yan. At kasi ewan ko lang kung parang may naramdaman yung kayo kakaiba ngayon sa service natin. Parang may iba talaga. Na parang kanina nakita ko, habang sumasayaw tayo, lahat nakangiti. Lahat ng mga tao ngayon, wala nang pa-cute. Wala nang pa-demure. Lahat ngayon, pag praise and worship, lahat sumasayaw. Lahat ini-enjoy ang Panginoon. Pag nag-worship tayo kanina, ibang klase no, lumuhod tayo lahat. Iba yung presensya na binubugan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, malapit siya sa mga taong marunong magpakumbaba. Sabi ng Panginoon, nagtatalo yung mga disciple. Ang sabi nila, Lord, gusto namin maging pagpunta namin sa langit, gusto namin katabi mo sa trono. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo alam yung hinihingi ninyo. At tumawag ang Panginoon ng isang bata. Sabi niya, kung gusto mo na maghari sa kaharian ng Panginoon, kailangan maging katulad ka ng isang bata. Kanina, naramdaman ko, na kahit tayo mga youth na, naramdaman ko na parang bumalik tayo sa pagkabata. Nakita ko yung kanina, umiiyak yung iba. Nakita ko yung kanina, kung magtaas ng kamay, wala nang pake. Kung may buhok sa kilikili, ayos lang. Buhok lang yan, di nakamatayan. Yung iba, pinagpapawisan. Yung iba, umiiyak. Yung iba, pasingot-singot na lang. Yung iba, yung iyak, alam mo yung parang baboy. Mga gano'n. Pero ito kahit nakakatawa siya, pagkatapos, sasarap. Kasi alam mo, totoo ka eh. Alam niyo lahat ng Christians, may puso ka. Hindi saging lang ang may puso. Ang Kristiyano may puso. Ang nangyayari lang sa mga Christians ngayon, minsan, natatabunan yung puso ng hiya. Natatabunan yung puso ng socializing. Minsan ang church naging social place Na parang sosyalan, parang wala nang pinag-iba sa mga clubs. Minsan ang church naging marketplace, naging bentahan. Ang church ay naging Friendster. Nabutan nyo pa ba yun? Astig yung kabataan nyo, nabutan nyo yun. Parang ginawang Friendster para maghanap ng friends. There's nothing wrong with that. Pero guys, ang church is a place where you express your heart to the Lord. Amen. Tatanungin ko kayo, anong ginagawa sa comfort room? Tumatay, grabe. Rektahan. So pag pumasok ka, tatay ka na. Anong ginagawa sa comfort room? Comfort ba talaga? Ang ginagawa sa comfort room, you express yung kailangan mo express doon. Tama? Huwag natin pag-usapan kung ano yung express, pero ini-express mo. Pero ngayon guys, ang comfort room ba pang expression na lang? Hindi guys, ang comfort room naging photoshoot. Hoy, kilala ko kayo. Yung mga nasa newsfeed na nag-picture-picture, kala ko nasa CR lang pala. Nag-picture, here guys at
Ayala Terraces CR. Grabe. Napansin nyo, minsan sa comfort room, minsan nga, natawa ako sa isa kong kaibigan. Pasok kami ng comfort room. Pare, bigyan mo ako ng tissue. Sakit ng tiyan ko talaga. Ewan ko kung ano nakain natin. Pare, hinaan mo lang. Tawag na, hinaan mo lang. Hindi ka ba nahihiya? May mga tao rito. Aba, hiya naman ako. Nasa comfort room ako. Dudumi ako. Mahiya ako. Comfort room to. Mahiya ka kung dudumi ka sa labas. Pero sa comfort room, may karapatan ka. Sabi mo sa katabi mo, may karapatan ako. CR to eh. Tama. Minsan guys sa church, pagdating sa church, minsan nahiya kang sumigaw. Tama. Minsan gusto mo nakikita ko sa mga itsura nyo parang, kaso, wag na lang. Parang meron ka gusto i-express pero hindi mo malabas. Anong silbi ng comfort room kung di mo malabas? Nakapag-comfort room na ba kayo tapos walang tubig? Ano ba yan? Grabe guys, ang hirap. Mas maganda na magtrabaho ka sa ganun. Ang hirap. Diba? Hindi mo magawa yung dapat mo magawa. Amen? Yung mahiwagang gusto mo gawin, hindi mo magawa. Ito minsan, sino ba rito nakaranas na magpa-drug test? Ay, ako lang tao rito? Sino mga nagpa-drug test? Okay, yan. Yung mga lalaki nagpa-drug test. Mukhang yung mga lalaki dito, maraming addict dito. Marami ayaw magpa-drug test. Guys, pag ikaw nagpa-drug test, kasi nagpa-drug test ako na nagpa-renew ako ng license. Pambihira. Di, syempre, drug test, kuna ka ng dugo, tapos syempre, yung may time doon na mag-urinate ka, di ba? Pambihira, yun yung pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ko. Kasi guys, ako, mahihain ako eh. Hindi lang halata. Pambihira, pag, hindi syempre, napila-pila yun eh. Tapos nakabukas yung CR. Bawal sarado kasi baka may dala kang, di ba? Alam mo na. Di syempre, pamunta doon, bilhin niyo akong tubig. Inom ako na inom ng tubig. Ang sumakit siyang ko, kakainom ng tubig. Kasi baka hindi ako ma-urinate pag nandun na ako eh. Dumating yung pinaka-judgment day. Dumating ako doon. Kumikinang pa yung Sama ko, this is it. Guys, pag tayo ko doon, tumingin ako sa likod ko. Siyempre, yung mga tao nagmamadali, di ba? Nakatingin lahat. Ano ba? Tapos ka na ba? Ano ka ba? Pare, some privacy, please. Pambirang hirap maihi. Ang hirap talaga. Nagbayad pa ako ng 50 pesos para doon ako sa isang CR na ako lang mag-isa. Kasi ang dami nakakahiya eh. Ano guys, ang napansin ko doon, kahit gusto mong gawin, basta masyado kang conscious sa ibang tao, hindi mo magagawa. Ano, in the presence of the Lord, yung nakita ko ng mga nakaranas sa Panginoon, nawalan sila ng pake sa sarili nila. Ang tinukusan talaga nila ang Panginoon. Alam ko, in our church, maraming umaattend dito. May mga bago, may mga nanay, may mga lola, may mga demonyo. Ay, dalawa lang. Minsan pag nakatayo ka dito, pag inuna mo sila higit sa'yo, mahirapan ka. Pero kanina, in the first time of this church, majority of the people, inuna ang Panginoon talaga. At be proud of that, guys. Be proud. Kasi pag may nasimulan ka, maulit mo na yan. Amen po ba? Sino dito nagkapunit yung damit? Nakaranas kayo mapunit, maliit lang, nagkapunit. Ano po mangyayari? Pag nagkapunit na siya, tuloy-tuloy na, di ba? Nalala ko yung pantalo namin dito. Uso yung punit-punit eh. Uso pa ba yun ngayon? Umukha ng basurero pag nakaganong ka. Ay, yan. Parang ganyan. Meron akong pants ganyan, punit-punit. Unang ganda pa eh, di ba? Pero dahil punit-punit siya, habang nilalaban, lalo na po punit. Meron kaming isang kasama, nandito yung punit eh. Nung pangalawang buwan, nandito na. Pangatlo, nandito na. Ba't nang huli, nandito na? Sabi ko, magpalit ka na. Kasi guys, pag nasimulan na, kaya na ulit-ulitin. Importante sa Panginoon yung may nasisimulang ka eh. Alam nyo, ang pinakamahirap guys, is yung first step. Pag narakatbangan mo na, guys, may mangyayari sa'yo yung hindi mo pa naasahan. At yun yung masarap.
Alam nyo guys, proud na proud ako sa lahat kanina. Sabi ko nga, Lord, magpe-preach pa ba ako? Parang wala na ako kailangan sabihin. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung babae na naghugas sa Panginoon, yung prostitute na babae na may dala siyang pabango. Tapos anong nangyari? Pagpasok niya, hinugasan niya yung paa ng Panginoon at binuhusan niya ang Panginoon ng pabango. Alam niyo guys, maraming pumigil sa kanya. Kasi yung babae, she was a prostitute. Ang prostitute ba ng babae mabuti? Isa ba yung propesyon na, anak, pag-aaralin kita ng college, pagdating mo mag-college, maging prostitute ka? Hindi. Kinakaya yun na profession. Isang profession yun na parang hindi siya karangal-rangal. Amen po ba? At alam niyo, ang Panginoon, banal siya eh. Nung lumalapit yung babae, syempre nararamdaman niya hindi siya karapat-dapat. Nung lumalapit yung babae, syempre nahiya siya. Kasi ang Panginoon, ang kasama niya, mga apostol eh. Mga malalapit sa Panginoon. Siya, sino ba siya? Minsan ba nasabi mo sa sarili mo, ba't ako lalapit? Sino ba ako? Oh, ano yun? Ang guwapo niya. Losyang ako. Di ba, minsan, ang hirap eh. Ang hirap lumapit. Pero may kasabihan. Talo ng malakas ang loob ang lalaking gwapo. Marami malakas loob dito eh. Guys, anong point ko? Yung babae malakas loob. Hindi man siya kagandahan, hindi siya karapat-dapat sa harap ng Lord. Pero dahil gusto niya mag-offer, nagpakumbaba siya. Lumapit siya eh. Isipin nyo kanina sinasabi ng mga tao habang lumalapit siya, uy, nandito na yung babae na kagabi, nirentahan ko yung kagabi. Kasi nga, totoo, yung mga prostitute dati, nasa may fountain sila. Wala namang club dati. Na parang pag, may mga ilaw-ilaw, tapos nandun, wala. Asa gitna sila ng bayan para makita sila. Ibig sabihin, pag prostitute ka, kilala ka. Parang pag kunyari si Benor, prostitute. Si Benor, prostitute to. Macho dancer. Kilalang kilala. So yung babaeng yun, guys, kilalang kilala siya. Wala siyang pwedeng itago. Ano suot ng mga prostitute, guys? Naka-jacket, naka-bonnet, parang si Albert. Kaya naka-bonnet, kaya naka-jacket, naka-black, naka-baggy pants, naka-vans. I'm a prostitute. Baka hold-upper pwede, di ba? Ano suot ng mga prostitute? Yung halos nakahubad na. Tama? Isipin niyo siya, lumalapit siya sa Lord, nakikita siya ng mga tao, di bulong-bulungan yung mga tao. Tama? Siguro iba, tinatawanan siya. Yung iba siguro, tinutulak siya. Pero siya, wala siyang pake. Lapit siya. Iyak siya ng iyak. Alam niyo ba, binuhusan niya ang Panginoon nung nung perfume. At nung perfume na yun, guys, sabi ng mga Bible scholars, kailangan mo magtrabaho ng 1 taon. At ang trabaho niya, hindi magbunot ng buto. Ang trabaho niya, ibenta yung sarili niya ng 1 taon. Madali ba yun? Isipin niyo yung psychological impact. Buong taon, binenta niya sarili niya. Kung sino-sinong lalaki gumamit sa kanya. Sobrang dumi ng babae na to. Sobrang pinaghirapan niya yung pabango kasi yun na ng pag-asa niya eh. Pero ano ginawa niya? In-offer niya lahat sa Panginoon. At hindi pa doon nagtatapos. Nung in-offer na niya, di ang Panginoon, syempre basa. Yung sarili niyang buhok. Sa babae, mahalaga yung buhok. Sino dito ang type ng babae kalbo? Semi-kalbo. 1. Tapos 2 dito. Sagwa, no? Wala. Ang crown and glory ng mga babae ay ang kanilang mga buhok. Tama? Dumami ang parlor dahil sa mga babae. Pati mga lalaki ngayon, nadamay na eh. Ay, parlor. Di ba? Pero ang buhok nila, crown and glory ng mga babae. Kaya marami silang style eh. May ribbon, may Brazilian, ano pa? May Japanese, kulang lang may Doberman eh. Kompleto, may pakulot-kulot. Lahat kompleto yan, kompleto yan. So yung babae, ang crown and glory niya, lalo na prostitute siya, ang puhunan niya, magandang buhok. Anong ginawa niya? Pinampunas niya sa paa ng Panginoon. Tinuyo niya
ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhok. Nagalit yung mga tao. Actually guys, ang ganda ng ginawa ng babae, di ba? Pero nagalit yung mga tao. Sabi nila, layuan mo yung guro, madumi kang babae. Sabi ni Judas, sabi ng mga Bible scholars, si Judas daw nagsabi noon, sabi, kung sana binenta na lang yung alabaster, yung pabango, pambira sana kumita pa, marami tayong natulungan. Sabi ng Panginoon, masyado ka madaldal. Silence. Yung ginawa ng babaeng to, hindi ito makakalimutan. Lahat ng maghahanap sa akin, makikilala siya. Hanggang sa katapusan ng panahon, mapapag-usapan kung ano yung ginawa ng babaeng ito. Kasi alam mo yung babae, hindi siya nagmahal dito. Nagmahal siya dito. In-express niya yung love niya sa Panginoon eh. Alam mo guys, ang pinakamataas, ang pinakamalalim na Christian is yung Christian na marunong mag-express ng love nila sa Panginoon. Yung guys, you don't care. I don't care. I love it. Ganun yun eh. But yung mga nagpa-party, they don't care. Di ba? They don't care. Yung iba nga, dati na naranasan ko di pa ako Christian, mag-party, pambira. Yung iba namin kasama sa party, hindi nila alam, wala na silang wallet pag uwi. Nasa akin na. Meron kami mga kasama talaga dati, nagpa-party kami, may bra sila papunta, pag uwi, wala na. Kumbaga, kasi dati nung panahon, nagpa-party kami, nagtitake kami ng ecstasy nung panahon. Ewan ko lang may ganun pa ngayon. Nung time namin, yun yung pinaka parang miracle drug eh. Na parang talagang palumpalo ka mag-party pag nakaganon ka. Pag nakakita ka ng ilaw, parang nakakita ka ng angels, di ba? Parang sarap eh. Parang sabog na sabog si Coach eh, no? Guys, we don't care. Ano yung paglabas namin sa club? Kami mayayabang dun pag lumabas kami. Sipa namin yung mga pag nakakita kami ng stat, ito naalala ko dati, punta kami ng Luneta. Sino ba statwa na nandun? Pambira, inihian namin yun. Huwag niyo makahulihin ako. Wala kang paki. Yung iba sa amin, basta hindi ko nakikwento yung iba. Pero sobrang tindi ng ginagawa namin. Kasi, I don't care. I love it. Guys, sa church, dapat when you love what you're doing, you don't care. Yung babae, she didn't care because she loved the Lord. Anong ginawa ng Lord? Kahit hindi siya karapat-dapat, tinake credit yung ginawa niya. Kasi nakita ng Lord yung puso niya. Guys, I know no one's perfect. Nakita ko to kagabi, I'm not looking for perfection. I'm looking for effort. Ang Lord di naman naghahanap ng perfection eh. Ang hinahanap niya yung effort mo sa Kanya. And kanina guys, kung ako nakita ko yung efforts nyo, naniniwala ako na nakita ng Panginoon yung efforts mo kanina. Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Alam nyo guys, I want to start with my preaching with this. Can we show our title? Push. Wow, gustong-gusto ko yan. Aking courage. Push. Alam nyo guys, in our generation, katulad ng sinasabi ko kanina, pinakita sa atin kanina sa mga pinag-uusapan natin na yung mga taong yun, they experienced God because they didn't stop. They experienced God because they pushed. Tinulak nila yung sarili nila. They move with effort. Amen? Kahit meron pong ipigil, they didn't stop. They tried hard. Amen? Kahit yung mga tao pinipigilan sila, it didn't matter. They didn't care because they love the Lord. Amen? At doon natin makikita na ang Panginoon, yung mga tao na talaga nagpupursue sa Kanya, hindi niya pinapabayaan. Na ang Lord, pag ikaw, pinupush mo yung sarili mo na makita mo siya, gusto mo talaga siyang hanapin, ang Panginoon magpapakilala talaga sa'yo. Ito nga natatawa ako eh.
Si Bartimeo, kanino kinikwento ko tuwing EGR, bulag siya. At ang sumusunod sa Panginoon, libo-libo. Pero nung si Bartimeo sumigaw, narinig siya ng Panginoon. Hindi dahil narinig siya sa boses. Narinig siya ng Panginoon dahil sa puso. Si Bartimeo ba isang beses lang sumigaw? Lord! Hindi ako narinig. Wala talaga. Hindi eh. Alam mo ginawa ng mga tao? Pinipigilan siya kasi nagwawala siya. Sabi, huwag ka maingay, yung guro nandiyan. Hindi, nagwala talaga. Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sigaw siya ng sigaw. Doon yung makikita, si Bartimeo, nag-push. Alam yung mahalaga na sa paglingkod natin sa Panginoon, sa paghahanap sa Panginoon, dapat meron kang push eh. Amen? Dapat meron kang tulak. Sa sarili mo, dapat meron kang matinding kagustuhan. Alam nyo guys, yung vessel, yung isang lalagyanan, nagiging mahalaga lang yun pag merong laman. Amen? Sino ba dito ang may lamp sa bahay? Lampara. Uso ngayon, di ba, candles na. Yung may lamp, yung may gas. Gasera ba yun? Mga old school na mga ano. Alam guys, sa Masbate, uso mag-brownout doon. At pa nag-brownout doon, araw. 3 araw, brownout, normal pa yun. Ganun katindi ron. Alam guys, sobrang halaga ng lampara sa amin paggabi. Kasi sa Masbate, walang generator. Naiwan ako doon for 1 month eh. Basta nag-brownout, 3 araw. Alam nyo guys, doon sa church natin doon, ang daming lampara, 7 yata. Pero 2 lang yung nagagamit namin, kasi 2 lang yung may gas. Guys, ang lampara pala, kahit bombahin mo yan. Kasi binobomba yan eh. Talagang kakabomba mo, ikaw nabobomba eh. Para ikaw gusto mag-apoy. Kakabomba mong ganun. Hindi talaga apoy kasi walang gas. Pero may gas, konting ganun mo lang, pag-click mo, apoy agad. Ano tayo, vessels of the Lord tayo? We are the light of this world. Amen? Pero ang hirap i-push ng isang taong walang laman. Minsan ba naranasan nyo, exam, ay sigurado naranasan to. Exam, math. Absent ka nun eh, no? Pag exam math, absent ka. Guys, exam math. Tahimik ang lahat. Di ba? Pag math yan, tahimik ang lahat. Nakatingin sa langit, nagpipray. Naghihintay na yung formula bumaksak. Yung iba, nakatingin sa batok ng kaklase. Parang may formula dahil parang biko ang batok. Pero guys, ang unang-unang ginagawa ng mga estudyante, kitang-kita mo yung pag-iri nila. Di ba parang, lahat na lang klaseng pag-iri ginawa. Lahat ng klaseng ugat, lalabas. Lahat ng klaseng pananalangin, lalabas. Lahat ng klaseng paghinanaing, lalabas. Pero guys, kahit maghinaing ka, kung di ka nag-aral, wala pong lalabas. Ang hirap po pumiga pag walang laman. Minsan nga, yung kaklase namin, meron kaming classmate na kuripot talaga. Minsan, syempre, gumimik kami, lumabas kami, tapos nagastos namin lahat ng pera namin. Syempre, nakalimutan namin, pambira yung kotse namin, malapit na sa empty, so kailangan namin ng panggasolina. Inaalala namin, siya pa lang yung hindi naglalabas. Sa kanya kami tumingin lahat. O sabi namin, sino magpapagas? Tingin kami sa kanya lahat. Grabe, inan namin siya, kinantsawan namin siya, binanggit namin yung nanay niya. Yung nanay mo po, walang trabaho. Lahat na. Pininga talaga namin. Ang sabi niya sa amin, pare, wala talaga eh. Anong gagawin ko kung wala? Kahit pigain niyo ako, wala talaga. Ano guys, ang hirap pigain pag wala. Ang hirap mag-push, wala. Na-try niyo na minsan, sa mga babae, di ba, ang babae gusto mag-diet madalas. Nope, sabi ng iba, nope. Not me. Yung mga nagda-diet. Di ba minsan, ang hirap mag-diet kasi nag-diet ka, tapos papasok ka na school.
Pag nagtuturo yung teacher mo, imbis math yung nakikita mo, ang nakikita mo, chicken, adobo, lechon. Pag sinabi sa'yo, oh, what's the equation? Adobong pusit. Kumbira. Talagang nabuo mo agad eh. Guys, ang hirap mag-push pag walang laman ng tiyan. Amen. Guys, ang Christianity, sino dito mahal niyo ang Panginoon talaga? Yung gusto niyo siyang makilala? Lahat tayo, amen? Pero kailangan may laman. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan may laman. Sabihin mo sa kabila, hindi puro taba ang laman. Yung iba maraming stock, mamigay kayo. Mahal ang kilo ngayon. Maraming nagugutom. Amen? Guys, kailangan ang laman natin, hindi lang puro social life, hindi lang puro school, hindi lang puro education. Dapat ang laman mo, Panginoon. Pag may Panginoon, pag piniga mo yan, iilaw yan. Amen po ba? Amen. Palakpan natin ang Lord. Pero guys, ang masaklap, sa panahon natin ngayon, niloloko yung mga taong nagtatry ng hard. Tama? Yung sinusubukan talaga. Dati, tayong mga Pilipino, hinahangaan tayo. Bakit? Kasi tayo ay matyaga, masikap, at mapamaraan. Yun yung hinahangaan sa atin ng maraming tao. Kaya sinasabi na marami, nung dati pa, dito sa Asia, alam niyo ba tayong unang-una na pinakamagaling magtanim ng rice? Sa atin kumukuha ng rice yung mga ibang bansa actually. Ang Pilipinas, isa tayo sa pinaka-successful na country. Bakit? Tayo ay matyaga, masipag, at mapamaraan. Alam niyo ba guys, in our time, yung mga nuclear power plants, isa tayo sa mga nauna sa Asia. At guys, sa mga Pilipino, gustong-gusto tayo kunin ng mga tao sa ibang bansa. Kasi ang Pinoy, ito mapapansin nyo minsan naglalakad ako sa Divisoria. Meron mga Pilipino doon na nag-apply sa mga in-check. Guys, nakikita ko yung mga Pilipino, nagugulat ako, nagcha-Chinese na rin. Sobrang mapaparaan ng mga Pinoy. Sa sobrang pamamaraan natin, meron tayong naisip ng mga maling pamaraan eh. Pero Pinoy, kahit sa mo dali mo sa Japan. Pag umuwi dito, marunong mag-Japanese. Yung mga Koreano, dali mo dito pag uwi, marunong mag-Tagalog. Kung mag-Tagalog, saranghe. Kasi guys, yung mga ibang lahi, kala mo Doberman, German Shepherd, yung mga Dalmatian, yung ibang lahi guys, hindi sila flexible. Kung ano sila, yun na sila. Believe yung mga puti sa mga Pinoy. Maging proud kayo, Pinoy kayo. Alam nyo yung tita ko na nasa States, dati, nung pumunta siya sa States, parang domestic helper lang siya, parang tumutulong-tulong lang siya sa bahay. Pero nung nakita ng boss niya, yung ability ng tita ko, kasi yung tita ko, yun yung isa sa mga kapatid ni Papa, na pag meron kang pinagawa sa kanya, kahit mahirap, gagawin na talaga. Gagawa siya ng pamamaraan para lumusot. Yun yung ugali nun. Si Papa kahit anong bantay doon dati, kasi babae yun, nakakatakas pa rin, nakakalusot pa rin. Ganun siya. Ganun yung mga Pilipino eh. Kahit anong bantay mo, makakalusot. Ang mga Pilipino, mapamamaraan niya, mga taong yan. Amen? Gawa ng paraan yung mga bata. Okay, gawa ng paraan na wag silang maglakad-lakad dito sa harap. Pakidampot. Dakpin! Pako sa krus! Loko lang. So, guys, asa na ba tayo? Pako tuloy sa krus na napag-usapan. Yun, yung tita ko. Dahil nakita ng boss na yung ability ng tita ko, kinuha siya sa company, sa isang shipping company. At ngayon yung tita ko, isa na siya sa pinakamatataas na ang inuutosan niya mga puti. Kasi yung mga puti, pag binigyan mo ng task, kunyari hindi nila may problema, hindi na nila magagawa. Sasabihin nila, sir, we have a problem, this is the problem. Yung tita ko hindi ganun. Pag may problema, gagawa niya ng paraan. Sabi nung kano,
nung asawa niya, nung umuwi siya dito, you know Cheche, sabi niya, this girl is one of a kind. She knows the word discarte. Discarte. Alam nyo guys, dahil doon sa diskarte, dahil doon sa push, ang diskarte push yan eh. Yung parang kahit hindi pwede, didiskartehan mo, gagawa mo ng pamaraan, gagawa mo ng remedyo para ma-push. Yun yung ugali na meron tayo eh. Lahat tayo na nandito, Pinoy ka eh. Amen? Except na lang yung mga may halo dito. Pinoy ka ba? Hindi! Hindi ka kasali sa preaching. Joke lang. Guys, alam nyo masaklap ngayon? Sino dito nakarinig na ng biro na, push mo yan, te. Push mo yan, te. O kaya, may kinikwento ka, may gusto ka mangyari. Hindi, gusto ko talaga to. Ang sasabihin sa'yo, push. Tapos sasabihin pa sa'yo minsan, ano ba yan? Trying hard masyado. Tignan nyo, yung mga nasa school. Pag merong mga students na talagang gustong gumaling sa school, syempre gusto gumaling, lagi nagtatanong sa teacher. Anong tawag? Sip-sip. Ito naman, trying hard masyado. Yung mga nakalimutan ng teacher na may assignment, biglang papaala niya, teacher, may iniwan kang assignment. Lahat kayo nakalabas yung ballpen nyo. Isa pa. Isa pa. Makikita mo yung naanap mo. Pilot, Mongol, lahat. Guys, in our generation, kung sino guys yung nagpupursige, sila yung niloloko. Kung sino yung mga nagtatry ng harder, sila yung mga niloloko. Trying hard, i-push mo yan, te. Puro ganun eh. Kaya ano nangyari in our generation? Lahat ng tao ayaw nang mag-push. Tignan mo in our generation. Lahat ng bagay ay napaliit yung push. Saan nyo na lang nakikita ang push ngayon? Sa pinto. Minsan nga push yung nakalagay, pinupul. Sabi ko, what a fool. Linaw-linaw, push, pull, what a fool. Saan pa natin nakikita yung push? Elevator. Tama? Saan pa natin nakikita? Sa television. Ganon nakaliit ang push ngayon. Ang liit na lang. Minsan nga yung push, inuutos pa. Minsan, abutin mo yung abutin mo. Meron nga kami napanood, ewan ko si Braille yata nanonood nun. Cartoon Network. The Adventures of Gumball yata yun. Ha? O yun nga, Gumball. Basta Gumball. Yung kulay blue. Yun. Pambira. Yung isang episode, nabaliw talaga ako. Ang problema nila, nasira lang yung remote ng TV nila. Sobrang nabaliw silang lahat. Sumabog yung bahay nila, nagkawatak-watak yung mga ano, dahil wala lang remote. Sabi nung nanay, anak, ba't di mo lumapitan yung TV? Pindutin mo na lang. Kahit walang remote gagana. Sabi niya, lalapitan niya yung TV. No, mom. No. It's depriving. Nakakababa raw ng pride. I need the remote. Kaya alam niyo na sana yung mga tao ngayon, yung push, nawawala. Amen? Tingnan nyo, in our generations ngayon, gaano karami ang tambay in our generations ngayon? Alam nyo guys, kung trabaho lang ang tambay, ang yaman na ng Pilipinas. Number 1 tayo sa buong Asia. Tama? Dati, pag ikaw, sabi nila Papa, in their generation, pag ikaw daw, 8:00, hindi ka pagising, papaluin ka na. Sa atin, pambira, 8:00 na ng gabi, hindi pagising. Sabi mo sa katabi mo, push mo yang te. Push mo yan, te. Guys, in our generation, onti na lang ang pumupush. Amen? Guys, hindi kayo maniniwala, nag-aaral ako ng college sa, hindi ko na babanggit ikaw ng pangalan school. Akala ko, okay doon mag-aral kasi mga mayayaman nag-aaral, business school siya,
ang mga klase ko, mga anak ng mga tycoon, mga Chinese. Pero guys, kasi ang ano namin doon, ang classroom namin, nakala mo pang international, ang upuan pataas. Yung mga napapanood natin sa TV, ganun. Tapos yung upuan mo doon, may sarili kang chair, may sarili kang table, and etc. Para kang, alam mo na, professional. Pero guys, alam nyo, pagpapasok ako, minsan 3 lang kami. 30 kami sa 30 kami sa classroom, ang papasok lang 3. Ni-round off, pababa. Ano ginagawa? Pagpapasok kami, may nakaharang na doon sa pinto. Ganun. Ano guys, tara, doon tayo sa condo ko ngayon. Sagot ko lahat ng drinks, sagot ko lahat ng pagkain. Chill tayo ngayon lahat. Huwag na tayo pumasok. Ano nangyayari? Bandang huli, una, 20. Kami pumapasok. Sunod, 15. Sunod, mga 10 na lang. Bandang huli, hindi ko na alam kung ilan yung pumapasok eh. Kasi nandun na rin ako. Woo! Come on! Sabi ko, yes! Come on, let's party! I don't care. I love it. Yun yung pinakamaganda sa preaching ko ngayon. Guys, sa babawasan, para nagiging katatawanan yung mga tao nagpo-push. Minsan may naging kaibigan kami nung high school ako. Ang hilig niya mag-aral. Pag nakita namin siya, talagang pag may assignment, pambilang sa school pa lang, ginagawa na niya. Ang sipag niya, pag nakikinig siya sa prof, pag kunyari may nagsasalita, may recitation siya kaagad. Pero alam nyo guys, nung naging kaibigan namin, pare-pares na kami. I don't care. Kahit matalino siya, dahil nasama siya sa mga katulad namin, nadamay siya. Ano in our generation? How many people are fat in our generation? 99%. How many in our generations are lazy, tamad? Sobrang dami. Amen? Ang tanong, nakakatulong ba sa atin? Hindi. Guys, dapat yung trying hard at i-push mo yan, ay dapat meron tayong mga Christians. Minsan yung pag-push, katulad nung sinasabi natin kanina nagsimula, nakakilala yung mga tao sa Panginoon kasi nag-push sila. Yung si ate, siya nagpauso nun eh. Yung, pinaliguan niya ang Panginoon, tapos sa sarili niyang buhok, pinampunos niya, siya nagpauso nung push mo yan, te. Sa kanya nanggaling yun, di yung joke eh, tunay yun. Dapat yung mga Christians, natututo tayo mag-push. Pag naghahanap tayo sa Panginoon. Minsan, dahil gano'n ang mundo, nadadamay na rin tayo na pagdating sa church, hindi na rin nagpo-push. Pagdating sa church, onting lang, minsan hindi na magawa. Merong mga tao sa church, mapagsabihan mo lang, tampuhin masyado. Sabi mo sa katabi mo, tampuhin ka ba? Guys, ito pa majority sa survey. Kadalasan pa ng tampuhin sa church, lalaki. Sabihin mo, magpakalalaki ka nga. Kalalaki mong tao, lambot mo. Ano pa nangyayari ngayon sa church? Pambira sa church, nung bago ka, syempre, lahat interested sa'yo. Syempre, nung bago ka, lagi ka kakamayan. Syempre, bago ka eh. Kailangan makita mo na mahal ka ng Panginoon. Pero hindi habang buhay, bago ka. Tama. Dapat dumating yung time na ikaw naman yung kakamay sa iba. Kailangan dumating yung time na ikaw naman nag-i-encourage sa iba. Ang daming dialogue ngayon. Ito, more on mga babae naman. Sabi nila, ayoko na doon sa church na yun. Nung una, I feel important. They treat me like a rose. Di ba? Parang ganun. Pero, tumagal lang dito. Hanggang simula lang pala yung mga tao dyan.
bago ka. Hindi, joke lang. Guys, lahat ng bago, kahit bulaklak, tinatanim yan. Kailangan lumalago yan. Amen po ba? Guys, kailangan ma-push. Yung mga taong matampuin, yung mga lalaki dyan, push nyo yan. Yung mga babae na hanggang ngayon, naghihintay ka pa rin na, you treat me like a rose. Give me room to grow. Ano yan? Guys, hanggang ngayon, room to grow pa rin. Guys, treat others like a rose naman. Tapos ka na. Amen? Sabihin mo to sa mga babaeng katabi mo, push mo yan, te. Push mo na. Yung mga kasama natin dito na tagal na, pa-demure pa rin. Sabihin mo, push mo yan, te. Parang ito. Meron kaming pinsan. Ang tawag namin sa kanya, uhugin. Kasi mataba siya, mas maputi. Tapos, syempre yung sipon, dahil kulay green, kitang-kita sa puti. Di ba? Syempre yung sipon, di lang yan lahat malapot. Merong matigas. Kumbaga sa ice cream, rocky road. Guys, nung bata siya, gumagapang-gapang siya. Tuwan-tuwa kami. Tulo-tulo yung sipon niya. Ay, pambirang cute. Kuha kayo ng pamunas, dali, mapin natin. Yan. Cute eh. Hindi yung bata, yung sipon. Pero guys, nung lumaki, yung pinsa namin, uhugin pa rin. Napanood nyo yung dati yung nasa YouTube, yung Let It Go. Cute, guys, cute. Napanood nyo? Oh, cute chair, cute. Kadiri, di ba? Kasi, ang laki na, ganun pa rin. Anong kulang doon sa lalaking yon? Kulang sa push. Guys, meron mga tao na gusto kong banggitin, kahit hindi sila Christian, pero dahil sila nag-push, malaking nagawa nila para sa ating lahat. Push mo lang, pare. Lalabas yan. Hindi yan. Yung pictures natin, boy. Yun, si MJ, pare. There's no other player like Michael Jordan pagdating sa basketball. He's a legend. Talagang walang humigit sa kanya. Pero alam niyo ba, nung ni-research ko yung buhay niya, yung first tryout ni Michael Jordan, di siya natanggap. Alam po ba ninyo yun? Yung first tryout ni Michael Jordan, sabi sa kanya ng coach, you lack conviction to win. Parang ganun yata yung sabi sa kanya. It's not in your skills, but you lack conviction to win. Parang kulang siya ng heart para manalo. Sino mag-aakala na si Michael Jordan, na nagsisimula siya, hindi siya matanggap? Paano, kung nagsisimula si Michael Jordan at tumigil na siya kasi sabi niya, umiyak na lang siya sa isang tabi at sabi niya, ganito talaga ako, I lack the conviction to win. Siguro, wala tayong nakilalang Michael Jordan na nag-revolutionize ng basketball. Siya nag-imbento nung dakdak na galing sa free throw. Siya nag-imbento ng fadeaway. Siya nag-imbento ng reverse layup. Siya nag-imbento ng fancy dribble. Siya nag-imbento ng stop and pop. Kung alam niyo kung ano yung sinasabi ko. Kung wala si Michael Jordan, walang ganung mga style. Pero dahil si Michael Jordan, he pushed further. Tryouts, after tryouts, after tryouts, talaga nagsikap siya. At kung ano nangyari sa kanya, he is the legend. Nagsimula siyang winner, pero now he is a legend. Amen? Kung malalaman natin ngayon, maraming sapatos sila Kobe, maraming sapatos si Kevin Durant. Pero guys, pagdating kay Michael Jordan, numerous ang sapatos talaga. Kilalang kilala. Hindi na naglalaro, pero kilala pa rin. Nagsimulang manalo, nag-ending ng legend. Bakit? Kasi he pushed himself towards the goal. Amen?
Ganyan lang yan para mukhang matigas yan, pero ang puso niyan, push mo yan, te. Kaya nakaganon yan. Nag-push talaga siya, guys. Kaya siya naging ganyan. Next picture, please. Yan po yung lolo ko. Si Paus. Sino nakakilala sa kanya, guys? Class? Sino nakakilala sa kanya, class? Paulo? Who? Sino? Mang Tomas? Thomas Alva Edison. Yes, correct. Ano inimbento niya? Ang Diyos ang nagbenta ng ilaw. Ano inimbento niya? Light bulb. Alam nyo, in research, sabi daw, kung in-interview siya, kung ilang beses siya nagkamali daw siya hundreds of times. There's a lot of professor na sinabi sa kanya, what you want is impossible. Kasi guys, kung isipin nyo, yung ilaw lalagay mo sa bulb, parang sobrang imposible. Nung ginagawa niya yon, every professor didn't believe him. Para sinasabi sa kanya, it is impossible. Yung gusto mo mangyari, it is impossible even for 10 years or 20 years. It is impossible. Stop. Pero alam niyo siya, he kept on pushing. He kept on believing. At ngayon, napapakinabangan natin, lahat ng LED lights na yan, lahat yan, ang pinaka-root niyan yung light bulb. Kung hindi siya nag-push, walang legend na napanganak. Ano you do believe na tayong mga Christians, you are born, yes, to win, but you will end as a legend. Dapat. Ang importante lang yung heart mo, marunong kang mag-push. Sabihin mo sa katabi mo, push mo kasi. Huwag suko ka agad. Unting lang, hutang hirap, suko agad, huwag ganun. Kaya sabi ng Panginoon, Matthew 5:41, please. If anyone forces you to go 1 mile. Guys, ano sinabi dito? If anyone gives you a request, ang sabi? If anyone forces, ibig sabihin, may mga bagay na minsan di mo gusto. Minsan yung kailangan mo, yan yung mga bagay na hindi mo gusto eh. Tama po ba? Hindi lahat ng gusto mo, yan ang kailangan mo. Pero minsan may mga bagay na hindi mo gusto, pero kailangan mo. Kaya nga sabi dito, if anyone forces you to go 1 mile, ibig sabihin, inutusan ka ng gawin ng isang beses. Pero nasabi sa Panginoon, go with them 2 miles. Pinapakita ng Panginoon sa atin na tayong mga Christians, we need to push. Sa paghahanap mo sa Panginoon, you need to push. You need to really search for the Lord. Sa pagbabasa mo sa Panginoon, you really need to read your Bible. You really need to pray. Sabi, if anyone forces us, singular ba o plural? Yung you ba, singular or plural? Sino sabi ng plural? Batuin hanggang mamatay. Biro ka lang. Singular! Ang you, isa lang yan. Pag kunyari pa si Oscar tsaka si Paus, you. You. Isa lang pag you. Pag sinabing, guwapo you. Di ba? Pag sinabing guwapo us, kami yun. Pag sinabing guwapo you, RG lang yun. Di ba? Ba't di kayo pumapalakpak? Kasi joke lang? Kasi joke lang yun. Totoo yun. Kung di dahil sa kagawa po ni RG, si Catherine di nakarating sa church. Boom! Kaya nga sabi ni Catherine kanina, pambira, akala ko inuman ng yaya eh. RG yan eh. Discarding RG yan eh. Okay guys, huwag nyo gayahin yung style ni RG ha. Pag nag-evangelize kayo, come on guys, go to our church, inuman na ha. Sabi dun guys, meron palang blessing doon sa pangalawang mile. Sabi dito, if anyone forces you to go 1 mile, sa 1 mile pala guys, starting pa lang yun. Pero ang pinaka-blessing ay nandun sa 2 miles. Yung talagang pinush mo. Makikita natin yung mga tao kanina na binabanggit ko, when they started in their first mile,
Hindi sapat eh. Others stop them. Parang wala pa nangyayari. Sa tingin nyo bago si Michael Jordan mag-audition, nag-practice na ba siya? Marunong na ba siya mag-basketball nun? Maganda na ba yung katawan niya nun? Hindi pa, pero may katawan na rin. Athlete na siya. Tama? Yun yung first mile eh. Pero kung hindi siya nag-push, doon sa second mile, hindi siya naging legend. Maraming Christians, ang nangyayari, hanggang first mile lang. Pag na-born again sa Panginoon, ang ending, nakaupo. Ang ending, nagkaroon ng friends sa church. Yun na lang. Alam niyo, minsan nalulungkot ako pag may mga nakakausap ako na mga mas matatanda na sa akin, like for example, 29, 28, pag nalaman nila yung ginagawa ko, ang sinasabi nila sa akin, ay, graduate na kami dyan. Tapos na kami dyan sa youth fellowship. Wala, tapos na kami dyan. Ang nangyari, parang yung relationship sa Panginoon, parang part of growing up lang. Parang nung natuto ka magsintas, ganun lang. Nung natuto ka na magsintas, tapos na. Na ang Panginoon, nung natuto ka lang ng tama sa buhay mo, tapos na. Naging part of growing up, naging lesson. God is not a lesson. He is a persona. He is God. He loves you. Amen? If you stop to push, ano mangyayari sa'yo pag hindi ka na ano mangyayari sa'yo when you stop to push? You start to fall backwards. Yung mga tao na tumigil na mag-push, tinino makikita nyo, dahan-dahan, bumabalik sila sa dati nilang sarili. Dati hindi na nagmumura, mamaya, dahan-dahan, nagmumura na. Dati, nagbabasa na ng Bible, ngayon, nagbabasa uli ng Wattpad. Dati, magalang, ngayon, dadaan-daanan ka. Tama, kasi tumigil mag-push eh. Pag tumigil ka mag-push, guys, you will end up moving backwards. Kaya sabi ng Panginoon, if anyone forces you, hindi lahat ng pagpupush masarap. Hindi masarap masarap ba mag-aaral? Pero kailangan. Pag may sakit ka, masarap ba magpa-injection? Pero kailangan eh. Eto, sino dito nagkaroon ng, ewan ko, ano ba yung gamot na nilalagay sa puwet dati? Bakuna. Hindi bakuna yun. Yung parang tablet na ilalagay sa puwet, sino umabot doon? Pambira, worst day of my life. Nabutan mo yun, Dan? Hindi mo naranasan yun? Pambira. Anong tawag doon? Nakalimutan ko eh. Suka? Di suka. Basta kung ano man yun. Ewan ko kung may diarrhea kaya ano na sobrang tindi, ganun yung gagawin. Guys, di ko makalimutan. Di ko makalimutan yung pinsan ko. Sabi niya, sakit na siya na sobra. Di, punta kami ng ospital. Sinek ng doktor. Masakit ba? Masakit? Sabi niya, oh, Dok, masakit dito. Ito, masakit. Oh, ito, masakit. Talagang diniin. Ito, masakit. Oo, masakit! Nagpunta ako dito para gumaling. Hindi saktan. Hindi yun. Okay, ganito gamot dyan. Ano po, Dok? Ano po ako? Injectionan po? Ay, hindi, anak. Madali lang to. Dapa, anak. Talaga dapa. Okay, dito pa para. Kadapa na siya gano'n. Anak, pakibaksak ang short. Ha? Siyempre, doktor, sunod ka kayo, di ba? Bata pa naman kami nun eh. Hindi ko sabihin kung sino siya. Pero ako payat ako ng bata, siya naman mataba. Hindi si Gab, di ko siya kapatid. Pinsan. Mataba siya. Maputi. Pero hindi siya uhugin hindi siya yun. Parang Chinese yun. Alam niyo yung parang si Buddha? Parang ganun yun. Sukot-chun ko. Ganun siya. Di yun, nakadaba na siyang ganun. Dito na ako nagtaka. Sabi ng doktor, tuwad. Sabi ko, what? Siyempre siya masunurin sa kanya ng tiyan niya. Wala siya magawa. Sandali lang to. Tuwad siya gano'n. Pinapanood ko talaga eh. Nandito sila, nandito ako. Nakagaroon ako eh.
Pambira, may nilabas siya na parang tablet na ganito kalaki. Ang laki talaga. Tapos, nilagyan ng oil. Anak, pikit. Pambira, oh. Biglang sinuksok na gano'n, oh. Pug! Sabi niya, wow! Ang sakit, di ba? Pero gagawin mo kasi kailangan, eh. Alam nyo, in our Christian life, makinig na mabuti. Not everything in our Christian life. Ako sa Christian life ko, hindi lahat ng nangyari sa Christian life ko, gusto ko. Meron mga time na nasaktan din ako. Meron time na napahiya ako. Meron time na meron nang iwan sa akin. Meron time na ginagawa mo na yung tama, tapos ikaw pa yung lalabas na mali. Darating yun. Maraming time sa akin na parang gusto kong magtampo na. Gusto ko na magwala. Lalo na pag nakilala niyo yung mentor ko, mukha pa lang nun, magwawala na kayo. Pero guys, ang nasa heart ko, mahal ko kasi ang Panginoon eh. And kahit anong gawin sa akin, I decided to push. Hindi naging ganito si Coach parang overnight. Parang gusto ko sana, yung wisdom ni Coach parang pares kami. Pero hindi ko ito nakuha overnight. Nag-push tayo. At ngayon guys, hindi ko muna ipapakita sa inyo. Sabi ko sa inyo, di ba, pag na-develop ko na yung abs ko, papakita ko sa inyo. Nung 4 months ago, gaano ako kataba? Sobra, di ba? Nakita niyo yung picture ko, yung naka-Superman ako, nakagano'n ako. Ito, Alia. Ngayon kahit pa paano, may pagbabago na, di ba? Kasi nag-push eh. Kahit mahirap guys, kahit nakasanayan mo na, ito pa isa, hindi lahat na nakasanayan mo tama. Minsan, at some point, you need to change. You need to change the way you think. You need to change the way you do things. Kasi if you won't change, nothing will improve with you. Amen? If you want your life to change, you need to change something. You need to push. Sabi mo sa katabi mo, push. You need to push. Guys, ito, isa sa mga idol ko sa Bible. Philippians 3, verse 12 to 14. And I encourage everyone to stand up and let's read this verse. Okay, all beautiful women and girls of this church, can you read Philippians 3, verse 12? 1, 2, 3, go. Christ Jesus took hold for me. Next verse. Okay, all the gentlemen of this church, 1, 2, 3, go. To have taken hold of it, but one thing I do. What is ahead? Okay, all together, please. Press on towards the goal to win the prize for which God called me heavenward in Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. You can all sit down. Let's start with verse 12. Sabi rito, not that I have already obtained all this or have already been made perfect. Guys, na nagsasalita nito ay nagsulat ng ilang book sa Bible. Halos kalahati ng New Testament siya ang nagsulat. Ang pangalan niya, siya si Paul. Siya si Apostle Paul. Sabi niya dito, not that I have already obtained all. Hindi dahil nakuha ko na lahat at naging perfect ako. Biruin mo, ang nagsasabi nito is yung tao nakapagsulat ng maraming libro sa Bible. At ang nasasabi pa niya, hindi pa raw siya kompleto. Hindi pa raw dahil nakuha na niya lahat. Pero sabi niya, but I press on to take hold of that for which God, Jesus, took hold of me. Katulad sinabi ko kanina, doon sa sinabi kong quote, hindi problema yung perfection eh. Actually, babae yung nagsabi nito. Sabi niya, hindi ko naman hinahanap yung perfecto sa'yo. Nakita ko to sa isang pinikula eh. Parang ganito yun.
Alam mo, hindi ko naman hinahanap yung perfecto sa'yo eh. Yung drama team, manood kayo maigi. Hindi naman yung pagka-perfecto kasi alam ko naman walang perfecto. Alam niyo, hinahanap ko lang sa'yo. Yung effort sana. Yun yung hinahanap ko sa'yo eh. Masakit kasi na nakikita ko na ako naghihintay tapos ikaw wala kang ginagawa. Masakit. Hindi yung perfecto. Ang hinahanap ko yung effort man lang. Mahal mo ba talaga ako? Pwede? Palakpakan natin ang Panginoon. Guys, yun yung ibig sabihin niyan eh. Sabi ni Paul, hindi man siya perfect kasi walang pwede maging perfect. Pagdating sa Panginoon, lahat tayo fall short in the glory of God. Walang pwedeng sabihin na karapat-dapat, wala. Kahit si coach, hindi. I do mistakes one way or the other. Pero anong tinitingnan ng Panginoon? Yung effort. At tinitingnan ng Panginoon yung hindi ka tumitigil. At tinitingnan ng Panginoon yung hindi ka tumitigil na mapalapit sa Kanya. At tinitingnan ng Panginoon yung nag-e-effort ka. Kahit nagkakamali ka, pero nag-e-effort ka. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, anak, hindi naman dahil sa perpekto, hindi yung hinahanap ko sa inyo. Alam mo, lakas na tama sa akin, naiyak ako, hindi dahil doon sa sin. Naiyak ako kasi parang nangusap sa akin yung Panginoon, sabi sa akin, Nico, hindi naman kasi yung pagiging perpekto hanap ko sa iyo eh. Kasi alam ko na magkakamali ka isang araw at napapatawad na kita. Ang hindi ko matanggap, Nico, hindi ka na nag-e-effort. Dumating ba yung time sa inyo na nagkamali kayo na nagkamali? Dumating yung time parang sumuko na lang kayo? Na parang nahiya ka na lang, na parang ganito na siguro ako, wala na talaga. Parang in-accept mo na lang. Misa maraming Christians ganyan eh, in-accept mo na lang. Dahil nakagawa ka ng mga dati, dahil patuloy-tuloy ka nakagawa ng mali, parang in-accept mo na lang. Na parang sinabi mo sa sarili mo, ganito na siguro talaga ako. Guys, you're wrong. Hindi naghahanap ang Panginoon ng perpekto. Ang hinahanap ng Panginoon is yung mga tao nag-e-effort. Tulad ng ginawa ng babae. Hindi siya perfect. Prostitute siya. Hindi siya kalapat-dapat. Pero ano meron siya? Effort. Pinakita niya sa Panginoon, Lord, mahal kita. Panginoon, patawarin mo ako. Anong ginawa ng Panginoon? Kinredit yung effort eh. Guys, tandaan nyo, no one can be perfect. But someone can do something. Guys, sa church din, I don't know, in this place, baka meron tayong makagalit dito. Mamaya parents mo, hindi pa kayo masyadong ayos. Baka sa church, baka meron kayong katampuhan. Alam nyo guys, hindi masisira yan. O hindi maaayos kung hindi ka mag-e-effort. Hindi pinag-uusapan yung maling ginawa mo, pinag-uusapan yung effort mo. Mayroong mga tao nagkamali na sa'yo, hindi pa lalapit. Di ba may mga ganon? Hihintayin muna na ikaw lumapit. Ano yun? Hindi yung kabalustugan mo yung hinihintay eh. Ang hinihintay yung effort mo. Kasi yung effort, mas madaling mapatawad yung tao nag-e-effort kasi yung taong wala. Nakuha po ba natin? Guys, lahat tayo na nandito. Walang karapat-dapat sa harap ng Diyos. Pero ang tinitingnan niya, pag nakikita niya, for example, nakikita niya si Mark, talaga nag-i-invite, nagba-Bible study, kahit nakagawa si Mark minsan ng mali. Pero hindi yung tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon, ay yung anak ko si Mark, maganda effort na ginagawa sa akin ito. Si Jimboy, yung mga ganun. Si Jimboy, kahit dati, wala masyado sa church, pero ngayon, nandito na. Yun yung mahalaga eh. Jumbo yan eh. Sabi ko nga dati, si RG. Si RG, nung nawala to sa church, gwapo na eh. Nung nawala to sa church, grabe, ang itim. May hikaw dito, dalawa. Parang orkang datingan. Pero alam nyo, hindi mahalaga yung nakaraan ni RG. Ang mahalaga yung ngayon. Amen?
Guys, sabihin niyo sa katabi mo, yung effort. Push mo yan. Guys, naunawaan niyo na ba yung Philippians 3:12? Guys, hindi dahil perfecto tayo, pero ang hinahanap ng Panginoon, yung effort. Okay? Guys, siguro tumayo muna tayo ngayon lahat before tayo mag-continue. Guys, yung mga tao na nag-effort sa inyo, hindi man sila perfecto. Kasi leader nyo o yung mga nag-invite sa inyo, guys, hindi man sila perfect. Pero siguro, I think they deserve a thank you from you. A hug. Parang, wait, bro, thank you. Kung meron naman kayong hindi nahihingian ng tawa dito sa church, it's about time that you do so. Hindi mahalaga yung mali, ang mahalaga yung effort. Come on, guys. Kung meron kayong mga ganyan, just do this. I will give it time. Come on, let's do it. Okay, mahiya. Do that effort right now. Yung mga tao nag-invite sa inyo, kung ano man ano, talagang sabihin nyo sa kanila, thank you. Ano nyo sila? Ang mahalaga yung effort. Come on, guys. Sincerely. Gawin nyo to. Sincerely. Nice, nice. Good job, good job. Push. Come on, push. Yung mga nahiya dyan, push. Push nyo yan. Yung mga nagdadalawang isip, push nyo yan. Push nyo yan. Yung mga nahiya pa kayo, push nyo yan. Aray ko. Bro. Sammy. Okay, okay. Di ba guys? Ang sarap ng pakiramdam eh. Pag alam mo yan, you're just expressing yourself. Guys, effort. Nakaka-melt ng heart yan. Tama? Kaya nga sabi kanina, talo ng ma-effort na lalaki ang gwapong lalaki. Guys, talo ng ma-effort na Christian. Yung Christians na tahimik lang. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Come on! You can all sit down. You can all sit down. Verse 13, please. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Ito yung pinakagusto ko eh. Sabi niya, but one thing, sabi niya, brothers, I do not consider myself to have taken hold of it. Sabi niya, hindi ko kino-consider na yung sarili ko tama na sa harap ng Panginoon. Marami pa akong kulang. Pero sabi niya, but one thing I do. Ito yung pinagmamalaki niya. Forgetting what is behind. Guys, si Pablo, alam niyo ba si Pablo before siya maging Christian? Pinapatay niya yung mga Christian. Si Pablo, tutugisin niya lahat ng Christian. Lahat na naniniwala kay Christ. Tapos, pag nahuli ka nila, pag hindi mo kinatuwa si Christ, papatayin ka nila. Parang ginagawa ng mga Muslims ngayon. Si Pablo, ganun. Pero isa lang yung pinagmamalaki niya. Nung nabago siya ng Panginoon, he forgot, but one thing I do, forgetting what is behind. Kinalimutan niya yung behind. Guys, importante sa ating mga Christian, yung mga nangyari sa inyo in the past, yung dating ugali nyo, yung dating ginagawa natin na mali, dapat yung kinakalimutan na natin eh. Pero guys, itong twist. At times, kakatok yan sa heart mo. Kunyari, mainggiting ka. Darating yung time, may mga situation, kakatok ulit sa heart mo, mainggit ka ulit. Pero it's your choice if you're going to open that door. Meron mga tao na nandito, yung ibang kasama natin, yung iba rito, bading. Yes, right? Dati silang bading. Pero hindi yan, parang, nung dati silang bading, may mga araw, makinig kayo mabuti. This is not a joke. Being gay is a serious matter. Sabi, dumarating pa rin daw yung time sa kanila na tumakatok yung pagkabading. Pero you have a choice.
to open. Yung iba sa atin dito, I'm proud na meron tayo dito mga kasamang lesbians, pero babae na sila ngayon. Ang tawag dyan, miracle! At times siguro nararamdaman niya yan, kumakatok yan. Pero she has a choice to open the door or not. Guys, tandaan nyo, binago na kayo ng Panginoon, mahal niya kayo. Pag kumakatok yung mga dati pagkatao nyo, ang sasabihin nyo sa kanila, get out of my face. I-push nyo sila palayo. Amen po ba? Guys, favorite ko to eh. Yung end, sabi dito, end straining toward what is ahead. Pag sinabi mong straining, comfortable ba yun? Ang nakalagay ba dyan? Comfortably towards what is ahead. Alam ng Panginoon, maganda yung what is ahead. Gusto natin yun eh. Naniniwala ba kayo pag nagtuloy kayo sa Panginoon, maganda future? Pero sabi ng Panginoon, it is training. Pag sinabing training, meron kang kailangan na effort na ilagay. You need to push yourself. You need to push yourself pala, sorry. Meron kang kailangan gawin. Kailangan mo itulak yung sarili mo. Kailangan mo magtiis at times. Ito sabihin ko sa mga babae na nandito, makinig kayo mabuti. Pag may nanligaw sa inyo, pahirapan nyo. Kasi lahat ng mahalagang bagay, lahat ng valuable na bagay, pinaghihirapan. Ayoko na makarinig sa Churches of the Most High God na babae na nagsisimba rito, tinext lang, sinagot na. Binigyan lang ng teddy bear, sinagot na. Guys, ang teddy bear, 350 lang sa Divisoria. Yung mga babae dito, hintayin nyo yung tamang panahon. Pag may nanligaw sa inyo, pahirapan nyo. Papuntahin nyo sa bahay nyo, pakausap mo sa magulang mo. Kung liligawan ka, katulad dati, sabihin ko ano oras kayo uwi. Yung mga lalaki naman dito, ayusin nyo yung panliligaw sa mga babae. Pag dumating yung tamang panahon ninyo, galangin nyo. Naunawaan nyo ba ako? Kasi guys, ito, tumingin din kayo dito mga lalaki. Pag yung mga babae, niligawan nyo, nakuha nyo agad, hindi mahalaga yan. Lahat ng mahalaga, pinaghihirapan. Ano sabi dito? Straining toward what is ahead. Alam natin na yung nasa unahan natin mahalaga. Alam natin yung nasa unahan natin para sa'yo at maganda yon. Pero hindi mo may makukuha kung upo ka lang. Hindi mo yung makukuha kung onting ano lang, buhabaksa ka. Hindi mo yung makukuha kung onting ano lang, nagtatampo ka. Onting pagod lang, ayaw mo na. Umulan lang, ayaw mo na. Napagsabihan ka lang, ayaw mo na. No. If you want results, remove reasons. Reasons will rob you to change. You need to make ways. Amen po ba? Guys, naniniwala ako, malaki pangarap ng Panginoon. Hindi lang sa akin, kundi sa inyong lahat. Kasi bakit? Vessel ka eh. Mahal ka ng Panginoon. We are one of a kind. Guys, itong grupo natin, pumunta kayo sa ibang church, mahirapan kayo maghanap ng katulad natin. Na mga young people na ganito kainit, mahirapan kayo. Guys, you're one of a kind. Kumbaga sa hayop, endangered species ka na. Tama? Kaya ganyan yung mga itsura niyan. Pero, guys, mas maganda ng endangered, at least hinahabol. Ito mas maganda ng endangered, kasi kung sino yung mga endangered, yun yung kinakalagaan para dumami. Guys, okay lang kung ilan lang tayo ngayon. Pero sabi ng Panginoon, kung sino yung mga tunay na anak ng Panginoon, aalagaan niya yan.
Tandaan nyo yung vessel, ganito tayo ngayon, pero hindi tayo mananatiling ganito. You need to push further. Sabi mo sa katabi mo, push mo lang kasi. Push mo lang. Ano guys, 3 verses more. Bilisan natin ng konti. Exodus 19 verse 17. Ano pa pala? 14 please, 14. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenly word in Christ Jesus. Guys, yung plano sa atin ng Panginoon, it's from the heavens. It's not from this world. Kung ano yung naisip mo maganda na makukuha mo sa mundong to, it is so small. Compared sa inanda ng Panginoon sa'yo galing heaven. Amen? So guys, wag kayo susuko. Kung sa school masipag kayo, dapat mas masipag kayo sa church. Kung sa iba, malambot ka, parang mabilis ka matamaan, dapat sa Word of God, mabilis ka rin matamaan. Ang priorities, I'm not saying na pabayaan nyo na ibang bagay. I'm just saying na ang priority mo, dapat ang church, hindi ibang bagay. Amen? Palapakan natin ang Lord. Exodus 19 verse 17. Sabi dito, when Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Guys, ito yung nangyayari ngayon sa mga churches. Si Moses, he is the leader of Israel nung panahon na yan. Kakaalis lang nila sa Egypt. At sabi ng Lord, umakyat siya sa mountain kasi imimit siya ng Panginoon. Pero ito yung nangyari. When Moses led the people out of camp to meet with God, they stood at the foot of the mountain. Hindi sila umakyat sa mountain, si Moses lang. Nakakalungkot man sabihin. Sinasabi natin, tayo mga Christians, we are a group of people that has relationship with the Lord. Yun yung pinakaiba natin sa iba eh. Katulad sinasabi, hindi ko sinisiraan yung iba. Pero sila kasi, nakikinig lang sila. Pero walang personal relationship. Ano nangyari dito? Si Moses lang yung umakyat eh. Para makipag-usap sa Panginoon, si Moses lang yung nag-push. Alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Kasi nung nandun sila sa may mountain, kumukulog sa mountain. Andun ang Panginoon eh. Kumukulog, may matinding cloud, tapos yumayanig yung lupa. Umaapoy sa mountain. Natakot yung mga tao. Sabi nila, Moses, ikaw na lang, baka mamatay kami dyan. Ano in the Christian life, Christian world, meron dalawang categories ng Christian ngayon na nalulungkot ako. Meron daw mga Christian na normal Christian. Meron daw mga Christian, extreme Christian. Ano daw yung normal Christian? Yung normal Christian daw, yun yung umattend lang ng church tuwing Sunday. Yun lang. Pag-attend ng church, balik sa dating buhay. Normal Christians. Guys, that's not normal. Wala akong nabasa sa Bible na ganun ang gusto ng Panginoon, umattend ka lang, at pagkatapos balik ka sa dati mong buhay. Hindi. Ang sinasabi nila yung sunod, yung mga extreme, mga OA daw na Christians, yung mga tulad natin. OA daw tayo. Yung mga kabataan na naghihintay ng tamang panahon para magkaroon ng girlfriend at boyfriend kasi yun ang tama, OA daw. Pero ang tanong, yung ba ang tama? Yung mga kabataan na dapat unahin muna ang Panginoon, yun ba ang tama? Yun. Pero ang tawag sa atin, OA. OA naman yan church nyo, paluhod-luhod pa kayo. Meron mga umattend dito last week, galing sila ibang church, iyak sila ng iyak nung umattend sila sa church natin. Kasi first time lang nila makita na dito sa church may lumuluhod. Ano sabihin ng iba? Grabe yung OA dito sa church ito, may paluhod-luhod pa. Guys, basahin mo Bible kung paano sila lumuhod. Pag lumuhod sila, syempre yung tuhod mo nasa lupa at yung noon nila nakadikit sa lupa. Hindi OA yun. Yun ang normal na Christian. Mababa ka pagkaharap mo, Panginoon. Okay naman sa church niya, paiyak-iyak pa. Guys, pag binasa mo yung Bible sa Psalms, ilang beses umiyak si David pagkaharap ng Panginoon. Kasi pag nagmahal ka, hindi ka iyak. Iyak ka one way or the other. Nasaktan ka, or in the other way, nakasakit ka, or in the other way, sobrang tuwa mo. Iyak ka eh. Guys, hindi oo yung pag-iyak pagdating sa Panginoon.
Yan ang normal. Napansin nyo at church, sometimes praise and worship, nakatayo lang yung iba? Punta kayo na ibang church. Yung mga talon-talon dito sa atin, pagdating mo sa iba, weird yun. Pero ang tanong, yung ba tama? Sabi sa Bible, shout for joy, dance. Celebration yan eh. Meron ba celebration na nakaganon lang? Come on, let's celebrate. Come on, saya, no? Ano celebration? Yes! Di ba? Paano yung celebration? Come on! Yan ang celebration! Yan ang church! Ang church hindi tahimik! Ang church dynamic! Pambira kayo, church kinakatakutan ng tao eh. Pagpasok mo para may funeral. Matalulungkot na mga tao. May namatay. Si Jesus, oo, nakapako siya dati, pero hindi na siya nakapako ngayon. He is alive. He is moving. Guys, never do that in our church. Na si Moses lang akyat. Guys, yung mga disciple na nandito, never do that. Na yung leader nyo lang yung nagpupursige sa Panginoon, never do that. Kung nasan yung leader nyo, kung akyat siya sa mountain, sama kayo. Ibang experience yun. Biruin mo, nakausap ni Moses ang Lord. Nagsulat ang Lord sa bato. Ibang klase. Kung sumama sana sila, nakita nila. Hindi, natakot. Sa ilalim lang ng mountain. Maganda ba view pag... Maganda ba yung view pag andun ka lang sa may ilalim? Makita mo yung mountain, ma-appreciate mo at start. Pero iba talaga yung mga nakaka-appreciate for life. Sino yung mga nakaka-appreciate sa mountain for life? Yung mga mountain climbers. Some of them, they dedicated their lives going up those mountains. Kasi bakit? Nakaka-addict daw yung scenery pag nasa taas ka na ng mountain. Kasi never ka makakakita nung kasi lahat ng tao nakatira sa baba. Pag nakakit ka sa mountain, it's very different. Tayo mga Christian, dapat meron tayong mga nakikita na hindi nakikita ng mga normal na tao lang. Kasi umakyat ka eh. Guys, madali bang umakyat? Sa hagdan na to, pag aakyat ako, kailangan ko mag-exert ng effort. Kailangan ko mag-push eh. Tama. Pero pag bababa ka ba, mag-effort ka? Hindi. You just need to move your legs. Alam nyo guys, hindi ko sasabihin sa inyo madali. Pag gusto nyo umakyat sa Panginoon, you need effort. Babasa ka, magpapakumbaba ka, magbabago ka, yan yung mga gagawin mo. Effort, after effort, after effort. Amen? Pero yung pagbalik sa dating ikaw, it's easy. Huwag ka lang mag-church, huwag ka na uli magbasa. Huwag ka sumunod sa leader mo, huwag mo nang pansinin ng Panginoon. Makikita mo na yung sarili mo, you're back to your old, miserable self. Mas madaling bumaba kaysa umakyat. Pero mas maganda sa taas kaysa sa baba. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahirap man, i-push mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Guys, ito yung nangyari kasi si Moses, medyo matagal siya sa taas. Ito yung nangyari doon sa mga taong nasa foot ng mountain. Exodus 32 verse 7. Then the Lord said to Moses, "Go down because your people whom you brought out of Egypt have become corrupt." Sabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka na. Lord, bakit? Kasi si Moses ayaw pa bumaba eh. Kasi sabi niya doon sa baba, balikan mo na yung mga tao mo kasi gumagawa sila doon ng Diyos-Diyosan. Alam nyo guys, pag yung Christian hindi umakyat, yung parang wala ka naranasan sa Panginoon personally, lagi ka lang nakatingin sa leader mo. Walang masama tumingin sa leader. Pero kaya ka nakatingin kasi pupunta ka doon. Amen? Ba't kayo tumitingin ng damit? Wala kayong balak bumili ng damit?
Titingin ka cellphone, wala kang balak bumiling cellphone. At tingin tayo dyan sa cyber zone sa SM. Bakit? Gusto ko kumain. Ha? Dan. Ganun ang tunog doon pag ganun kaibigan mo. Tara, let's go to the food court. Bakit? I wanna buy new phone. Ba't ka tumitingin sa cyber zone? Kasi gusto mo ng gadget. Ba't ka nasa food court? Kasi gusto mo kumain. Ganun din yun. Kaya ka tumitingin sa leader mo kasi gusto mo maging katulad niya. Walang silbi yung disciple na tingin sa leader pero hanggang ngayon nakatingin pa rin. Sabi ko nga sa mga disciple ko sa 812, guys, wag niyo akong hangaan. Kasi pag hinangaan niyo ako, hanggang tingin na lang kayo. Tingnan niyo ako na kaya niyo rin. Kasi matutuwa ako, hindi yung hinahangaan niyo ako. Pag sinabi mo tagahanga, malayo ka. Ang gusto ko, imitator ka. Gusto mo akong gayahin. Kasi kung paano ko ginagaya ang Panginoon, sabi ni Pablo, gayahin niyo ako. Yung mga disciple na nandito, do you love your leader? Huwag niyo lang sila tignan. Gayahin niyo sila. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I will end with this. Hebrews 12 verse 2. Can we all stand? Ito yung finale natin. Personal favorite. Let's do this. Sabay-sabay tayo lahat. 1, 2, 3, go. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, whom for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Basahin ko dito sa English na ibang translation. Sabi dito, let us fix on eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him and endured the cross, scorning its shame, tinanggap yung hiya, and sat down at the right hand of the throne of God. Ano yung Panginoon? Pinush niya. Kung titingnan natin yung Passion of the Christ, grabe yung hirap. Sabi ng mga doctors, kung talaga daw, parang tao lang si Jesus, kaya pati yung mga doktor na nag-aral kay Jesus, naniwala silang Diyos si Jesus. Alam mo kung bakit? Kasi nangyari daw kay Jesus, hindi kaya ng normal na tao. Yung pinalo pa lang daw, ang daming dugo nun eh. Dapat hindi na siya makalakad nun. Dapat mamatay na siya doon. Kasi nung pinalo siya, magdamag siya nandun eh. Ano pa? Yung nilagay siya ng cross dito, nilagay siya ng tinik dito. Naranasan nyo na ba masugatan sa mukha? Si Manong do last time nagbabasketball kami. Nasugatan dito, ang liit lang, pero dugo ng dugo. Ang liit lang nun. Pero yung pambira, yung crown na tinik. Dito nilagay yun. Ang pinaka-bloody part daw ng part ng tao, yung ulo. Naranasan nyo magpisat ng tigyawat? Kung hindi nyo nagawa, hindi kayo tao. Sobrang daming dugo, di ba? Ang liit lang nun. Si Jesus, pambira corona yung sinuot niya. Sobrang daming dugo nun. Sa tingin ko, hindi siya makakita halos. Dapat daw, doon pa lang, mamatay na siya from lack of blood. Pambira si Marion nga eh. Magji-gym kami. Sabi niya, Coach, hindi ako makasama. Sabi ko, bakit? Ay, sabi niya kay Benor, sabi niya, Coach, hindi ako makasama. Ay, Benor, hindi ako makasama. Bakit? Kasi tines yung dugo ko eh. Pambira, ganito lang kaliit na capsule yung kinuha, hindi na makapagbuhat. Pagod na nakita namin eh. Oh. Sabi ko, yun nangyari sa'yo, kinunang ka ba ng dugo? Hindi, tines lang yun, walang yakan, umarte ka lang. Kasi si Jesus hindi tines yung dugo, pare. Si Jesus, para siyang pinurge. Tinanggal yung dugo talaga. Hindi ko alam kung ilang bag ang kinuha sa kanya, pero sobrang lupit. Hindi pa doon nagtapos, pare. Sugatan na, merong corona, nagbuhat pa ng krus. Parang kakakuha lang ng dugo sa'yo, nag-gym ka. Hindi syempre, bawat buhat mo, hindi nga lang pinakita sa passion eh. Kasi pag may sugat ka, pag nag-extend ka ng effort,
Magsisirit yung dugo, kaya bawal. Yun ang kinakatakot ni Marion. Baka pagbuhat na sirit yung dugo. Si Jesus, sabi nagbubuhat, nagsisiritan yung dugo nun. Scientifically, sabi ng mga doctors. Pero hindi siya tumigil. Ano sabi ni Jesus? Push mo yan. Si Jesus, guys, pinush hanggang dulo. Kasi mahal na mahal ka niya. Tayo mga Christians ngayon, can you push the same way? Hindi ganun kadali, pero pag mahal mo, you can push. Siguro, naniniwala ako habang pinapalo si Jesus, habang dumudugo siya, yung mukha mo nasa isip niya eh. Nasabi niya, one day, si Ella one day, makakilala to sa Panginoon, kailangan ko magtiis. Ito si Kat, one day, makakilala to sa Panginoon, sa pamamagitan ni RG. Kailangan ko magtiis. Si Oscar, kahit ganyan yung tsura niyan. Coco Martin. Makakakilala yan sa Panginoon. Tama. Kaya anong ginawa ni Jesus? Pinush niya. Guys, today, are you ready to push? Guys, push yourself, pare. Walang ibang gagawa para sa inyo yan. You need to do it for yourself. Tinatawagan ko yung mga tao ngayon na sabi mo sa sarili mo, God, I wanna push. I wanna be this light. Come on, just come forward. We will pray. At guys, ngayon, different. Yung mga magka-come forward, if we wanna push talaga, you can bow down. Talagang, Lord ka sa Panginoon. Sabi mo sa Kanya, Lord, I wanna push. Gusto ko, Lord, ngayon, I wanna push, Panginoon. We will pray. Come on. Magpakumbaba tayo lahat sa Panginoon ngayon. Tingnan mo yung future mo. May kayang gawin ng Lord sa'yo, but you need to push. Malaki plano ng Panginoon sa atin, but we need to push. Because we love the Lord. We love our parents. We love our disciples. We love yung mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ngayon guys, before we pray, I want you to pray for yourself. Kung ano yung mga bagay na feeling mo, na pumipigil sa'yo. Hindi yung pag-pray mo ngayon. Kung tamad ka, kung mahiyain ka, sabihin mo sa Lord, Lord, simula sa araw na to, Lord, I will push. Lord, kilala niyo ako, mahiyain ako, Panginoon, pero dahil mahal ko kayo, I wanna push. Lord, kilala mo ako, Panginoon, Lord, hindi naman kami ganong kayaman. Pero Lord, dahil mahal kita, I will push. Lord, kilala mo ako, Lord, hindi ako mabuting tao. Pero Lord, ngayon, unawaan ko, I wanna push. Guys, nobody's perfect. But it is not the perfection. It is the effort. Come on guys, just pray. Kusapin niyo yung Panginoon. Tatay na siya, mahal na kayo. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever, it's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. Let's sing another song. Yung last song. Just chorus lang. Guys, I invite everyone to stand up. Come on, let's stand. Do we understand that we need the Lord today? Katayin natin itong kantang to, katulong kinakanta natin kanina, but now, it's much deeper in our heart. Let's push more further. Come on, Sam, let's sing. Lead us in worship. And I live to worship you and praise forever. Come on, guys, push! Praise forevermore. Every day, forever. Come on, guys, push! I live you on with all will soar.
you and praise forevermore. Lord, praise forevermore. Praise forevermore. Lord, every day. Lord, every day Oh, we need you. I need you more. Yes, Lord. On wings of heaven I will soar with you. Oh, every day, Lord. Lord, every day, and I need you more. On wings of heaven I will soar with you. Father God, I raise my hand, Panginoon. Lord, every day, I want to be with you every day. Lord, when I wake up in the morning, God, Lord, gusto ko ikaw yung purpose ko. Panginoon, I know I'm not perfect. But sabi mo, Panginoon, you're not after perfection. You're after the effort. Panginoon, that's why every day, we need you every day. Lord, ikaw yung kailangan namin, Lord. Kayo yung kukumpleto sa amin. Panginoon, salamat today. Lord, starting this day, I will push. Lord, yung mga kahinaan ko, hindi ko titignan. At titignan ko kung gaano kayo kalaki sa kahinaan ko. Lord, hindi ko titignan yung laki ng problema, yung laki ng pagsubok. At titignan ko, Lord, kung kasing laki, kung gaano kalaki ang Diyos na meron ako. Father God, thank you, Lord. Dahil yung vessel, Lord, we will not remain standing. We will push. We will start a push. Panginoon, we will spread that light because we love you, God. Thank you, Jesus. Thank you for bringing up this kind of young people, and I'm very proud of them. They will change this generation with you. Salamat, Panginoon. Change will come to their barangays, to their schools, Panginoon, to their families, to their friends, God, because they're there. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All glory and honor is in your name. In Jesus' name, always say,